Traffic, usok, at patuloy na pagtaas ng gasolina at diesel. Ilan lang yan sa mga problema kapag may kotse ka dito sa syudad. Isa sa mga practical solution, mini EVs. Kasi nga, they compact, budget-friendly, efficient, at built sa mga masisikip na daanan. At sa video na to, ating pag-usapan yung quick specs, power, battery, range at ang presyo para madali mong maikumpara kung alin ang swak sa budget at lifestyle mo. Tara, pag-usapan natin yung mga mini EVs na may official dealer dito sa Pilipinas. Let's go! Through the city lights tonight, electric dreams taking flight. Feel so right, Marca Daza's got the spark you need. EV Channel PH, it's time to lead. Plug it in, power up, let's roll. So unahin natin ang best tune Pony. This mini EV is built for city driving and short commutes. Swak na swak ito sa mga naghahanap ng compact, budget-friendly, at easy-to-drive na electric vehicle, lalo na sa mga masisigip na daanan at matraffic na kalsada dito sa syudad. At perfect ito for daily errands, first-time EV user at mga gusto ng hassle-free na charging gamit lang yung regular socket sa ating mga bahay. At ang presyo nito is 588,000 pesos, battery capacity 13.9 kWh at ang range 170 kilometers. Pagdating sa kanyang power motor, 20 kilowatt at meron siyang 85 Newton meter of torque. Again, ang top speed dito 100 kilometers per hour na sakto lang sa pang-araw-araw nating biyahe. At ang maganda rito, full charge ka na in 4 to 5 hours gamit lamang yung regular socket natin dyan sa ating bahay. No need na ng mga wall charger at special setup para sa EV na ito. At 4-seater ito ka EV na may 3 doors kasama na yung ating cargo sa likod. Ang isa pa, sobrang gaan i-drive nito kaya ideal ito for daily errands natin, grocery runs, at maging sa pagsundo natin sa mga bata. Ka-EV, check nyo yung ating video section at meron tayong review itong Best Tune Pony. Next, we have the DFSK Candy. So, this colorful mini EV is built for city driving and daily errands. Kagaya ng nauna, compact at easy to drive. Na swak sa mga masisikip na kalsada dito sa Kamaynilaan at perfect for practical city living. So, kung naghahanap ka ng low running cost, bagay ito sa iyo kasi eco-friendly ito at matipid pa ka-EV at syempre low maintenance. 4-seater mini EV ito, 16.8 kilowatt lithium-ion phosphate battery and up to 220 kilometers yung kaya niyang itakbo, kanyang range. And of course, 30 kilowatt motor naman with a 100 Newton meter of torque. So, ang presyo ng DFSK Candy is 658,000 pesos. Ang charging time is around 4 to 5 hours lamang from 10% to 90% gamit lang yung ating 3.3 kilowatt AC charger. 3 doors na rin ito including yung kanyang rear cargo. And again, available ito in fun color na pink, blue, white, and green. So again, KV, kung gusto mo ng standout na mini EV, ito ang DFSK Candy. At i-check nyo KV yung ating video section. Meron tayong review nitong unit na ito. Next, for just 699,000 pesos, you get the Detour Ice Cream. Again, this cute and compact mini EV is built for urban driving and short trips. Madaling i-park, tipid sa kuryente at bagay sa city lifestyle. Perfect ito para sa mga naghahanap ng affordable electric car na pwedeng gamitin pang araw-araw. May 13.9 kWh battery and up to 170 kilometers yung kanyang range, and pagdating sa top speed, 100 kilometers per hour, may 20 kilowatt motor at 85 Newton meter of torque, 4-seater at 3 doors na rin kasama yung kanyang rear cargo. Charging time ito, 8 hours gamit ang standard 20 volts outlet natin sa bahay. May portable charging cable na libre. Pwedeng i-charge kahit sa bahay ng kapitbahay mo pag wala kang kuryente. Again, simple lang, straightforward ang specs, pero
ideal naman ito para sa mga first-time EV user, madaling i-drive ito, at kung gusto mo ng stylish at practical ride for daily commutes, baka itong Jetour Ice Cream ang hinahanap mo. Next, introducing the VinFast VF3, starting at 645,000 pesos. This compact mini EV is made for urban driving and daily commutes. Boxy, stylish, and practical din gamitin kahit na sa mga masisikip na kalsada at mabibigat na trapiko. So again, easy to drive, easy to park, at siyempre, tipid sa konsumo. Perfect sa mga first-time EV user or young drivers natin or anyone na looking for a head-turning ride, both eco-friendly and affordable ha. Meron itong 32 kilowatt motor, 110 Newton meter of torque, 18.64 kilowatt hour na battery, and up to 210 kilometers naman pagdating sa kanyang range. 4-seater, 3 doors din yung kanyang layout, kasama na yung kanyang cargo, at fast charging ready na from 10% to 70%, 36 minutes lamang. Support siya ng Type 2 at CCS2 charging port. Again, may option din for the battery subscription kung saan hiwalay po yung bayad ng unit sa kanyang battery. Kaya mas mababa ang starting price kasi si VinFast na ang bahala pagdating sa battery maintenance at replacement. Kaya kung nag-aalala ka palagi sa battery mo, pwede mong i-consider itong VinFast BF3 na mayroong battery subscription. So next is BYD Seagull starting at 898,000 pesos. So meron tayong pinost na BYD Seagull na pink edition. Limited edition lang yon. Kung gusto nyong bilhin, ay medyo may kamahalan lang ng onti lang, pero may cost naman yung pagbili mo. Check nyo kaibi yung ating video section. So kita nyo rin yung ating review itong BYD Seagull na ating pong pinag-usapan. So, the BYD Seagull is built for city driving, everyday use, maliit, compact, pero matipid. Saka, loaded din ito ng mga special features na swak din. Sa mga naghahanap ng mga stylish EV, kita nyo naman yung kanyang mukha, Lamborghini, yung kanyang headlight, diba? So, meron siyang Huracan headlight. So, again, kaya itong umabot ng 300 kilometers of range. May 30 kilowatt hour na blade battery ito, 55 kilowatt na motor, at ang torque nito at 135 Newton meter torque. So, kaibi, may quick acceleration ito na 0 to 50 in just 4.9 seconds. So, AC and DC charging support din. So, pwede sa fast charging, 5 doors na hatchback, at of course, good for 5 persons. So, kung naghahanap ka kaibi ng compact pero loaded, may speed, may space, at efficiency, this is the BYD Seagull. So next is the EQ04. This mini EV is made for city driving and daily commutes. Kagaya ng iba, compact, madaling i-park, at may mahabang range. Ito nga pala ang kakaiba rito, 410 kilometers ito na range. So hindi pa natin na-test drive ito ng talagang nasagad yung race niya, but kung merong mga nakapag-test drive nito, ay please comment naman sa baba ng ating comment section. So perfect ito para sa mga practical at techie driver. Isa sa mga napansin ko rito, meron siyang 360 camera and sunroof na wala sa ibang mga mini EV. So check nyo na rin kung kay EQ04 kung interesado kayo. Front wheel drive ito, 52 horsepower at 110 Newton meter of torque. So 5-seater, at syempre 5 doors din naman ito, at 958 naman para sa kanyang top variant. So this is the kay EQ04 na bagay para sa pang-pamilyang biyahe at practical na use na pang-araw-araw. So ang next natin kay is JMC EV2. So wala akong masyadong idea at hindi ko pa to personal na nakita. So sinama ko lang sa list kasi meron siyang official na dealer dito sa Pilipinas. So again, sabihin ko na lang din kay EV yung kanilang mga specification. 668 naman pagdating dito sa EV2, 4-seater na mini EV. So 15.86 kilowatt hour na battery, eternally lithium battery yung kanyang type. So meron ito kay EV na 201 kilometers of range. So pagdating sa motor, 26 kilowatt
And pagdating naman sa kanyang torque is 84 Newton meter. So, ang top speed nito, 105 kilometers per hour. At ang charging time, 8 to 10 hours lamang ay full charge na. So, 5 doors yung kanyang layout, including yung kanyang cargo. And, of course, ito, ang JMC EV2. At pagdating naman kay sa EV3 na kuya nito, syempre, mas mahaba ang range nito. Designed for longer drives and more comfort. So, at 788,000 pesos, itong mini EV na to ay merong 31.15 kilowatt-hour battery na ternary lithium battery. Then, meron siyang 330 kilometers of range. So, above 300. So, mas mahaba pa sa Seagull. Meron itong 50 kilowatt motor, 125 Newton meter torque. Support siya ng fast charging, but I'm not sure kung GBT pa to or type CCS to na. But again, eto pa lang, specs lang ang kinuha ko pagdating dito. Yan, 4-seater, 5 doors layout din, katulad ng kanyang kapatid na si EV2. So, yun muna ang details ng EV2 at ng EV3. So, hindi pa natin talaga to personal nakita. Kung may time tayo, pupuntahan natin yan at gagawin natin ng review. Next is Changan Lumin na may 2-bar yan. So, stylish, compact, at nakita ko na rin naman ito sa MIAS 2025. So, yun nga lang, hindi pa natin to natetest drive talaga. But again, maganda ito ka EV at may good news tayo. Meron tayong schedule dito sa Lumin, no? Abangan nyo ang ating review. So, ayan, katulad ng nabanggit ko, may 2-bar yan ito na Lumin S na meron siyang range na 190 kilometers. At ang kanyang Lumin L naman, yung kanyang top bar yan, ay merong 301 kilometers of range. So, 47 horsepower motor at ang kanyang battery option sa EV, ang pagdating sa low bar yan is 17.65 kilowatt. Pagdating naman sa high bar yan o yung kanyang Lumin L is 28.08 kilowatt hour. So, ang charging time, depende sa bar yan, 6 to 10 hours yung kanyang charging time. Again, kaibi, abangan nyo, coming soon sa ating channel, itong Changan Lumin L. So, next natin kaibi, para sa last mini EV na topic natin, na merong official na dealer dito sa Pilipinas is the Wuling Macaron. So, the Wuling Macaron is made for city living and daily commutes. Katulad ng nabanggit natin sa mga nauna, kapares lang, compact na mini EV ito na may 3 doors. And of course, EV, ang maganda rito ay meron itong 170 kilometers range. At meron itong 13.8 kilowatt hour na battery, 4-seater, and of course, katulad ng mga nauna, pwede siyang i-charge sa mga regular outlet natin na 220 volts. So, low maintenance, high savings. So, perfect ito sa mga gusto namang practical at stylish na driver. So, ayan, kaibi, dyan na tayo nagtatapos. Napakarami palang mga mini EV na available, no? So, again, kaibi, kung naghahanap ka ng compact, matipid, environment-friendly na sasakyan, yan yung mga mini EV na available ngayon na merong official na dealer dito sa Pilipinas. So, meron dyan na pang-budget, pang-loaded. Lahat sila ka-EV ay designed for Pinoy City lifestyle. So, again, ano sa mga mini EV na na-discuss natin ang gusto mong i-test drive or gusto mong iuwi or maging sayo or maging second car mo? So, comment down below and don't forget to like, subscribe, follow nyo na rin yung lahat ng mga accounts natin sa social media, lalo na tong YouTube channel natin. Subscribe na para for more EV news, updates, so comparison na rin. So again, this is Mark from EV Channel PH, the first pure electric vehicle channel sa Pilipinas. Stay charged, drive electric. Zooming through the city lights tonight. Electric dreams taking flight, feel so bright. Marca Daza's got the spark you need. EV Channel PH, it's time to lead. Plug it in, power up, let's roll. Charging up the